Ayan. Pamain na lang. Parang lahat. Naan ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Speak Life Day 9. Pa-thumbs up naman po kung okay po yung dating ng sound sa inyo. Kung maliwanag po ba. Pa-comment po. Nandaw? Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po ulit sa day 9 po ng 100 days ng Speak Life. So, magbibigay po kami ng 5 minutes para po tag po kayo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan para mas marami pa po ang maabot ng programang ito. Okay? Sige po, tag na po tayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan po. Sige po, magtag lang po tayo ng magtag. We have 14 viewers and still counting. Ayan. Hindi po ito, hindi po ito phone shop. Hindi narinig music. Okay. Ilok mo na lang siya. Ay, good evening po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga taga Bicol? Maulan na gabi sa bawat isa. Ayan. Okay. 30 seconds. Okay. 30 seconds. Namiss niyo ba mag-9?
Yan. Hi, Harold. Yan. Okay. So, tayo po ay magsimula sa ating Speak Life ngayong gabi. Bago po ang lahat, tayo po muna ay yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa ikasyam ng gabi, Lord, ng Speak Life. Marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na patuloy na nakatuon, Lord, sa programang ito. Dalangin po namin, Ama, na ang iyong salita na ibabahagi ng iyong lingkod, Panginoon, ay maihayag, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban lamang, Panginoon. Hindi siya ang maitaas, Panginoon, kung hindi ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan, Lord, sa bawat isa. Gayun din, Ama, dalangin po namin na pakahipuin mo po ang mga tao na makikinig o manunood, Panginoon, ng Speak Life na ito, Panginoon. Nang iyong banal na salita, Panginoon, ay magrema sa kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Ama, sa kabutihan mo at kadakilaan mo. In Jesus' mighty name, Amen. Okay. Yan. Bago po ako magsimula sa mensahe po sa gabing ito, ako po muna ay magbibigay ng maikling patotoo. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa kabutihan niya at sa kadakilaan niya, sa kalakasan na patuloy na ibinibigay niya sa akin, sa guidance and protection. At pupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon. At talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Lord sa ministry na ibinigay niya sa akin, na habang lumilipas ang panahon ay ipinapaunawa ng Lord o sa akin kung gaano kaimportante yung ministry na iniatang niya sa aking balikat. Anong araw ba yun? Last Saturday, yan, inis pa talaga mabuti na. Last Saturday po ay nakipagkita po ako doon sa aking mga kaibigan, sa aking mga kaklase at kabarkada nung ako po ay high school pa. And hindi namin, nagkita-kita kami para lang mag-celebrate talaga ng kaarawan po ng isa sa aming mga kaklase. Okay? So after po nun ay napagkasundoan namin na bisitahin yung isa naming barkada na matagal namin hindi nakikita. So parang ang huling kita ko sa kanya ay last high school pa yata or second year college. And simula nun ay wala na rin kaming balita. So sa madaling salita, kami po ay nagsapalaran. Nag-try kami na puntahan siya. And sa awa ng Panginoon ay talagang nakita naman namin siya. So, nung time na yon, inilabas namin siya. Ibig sabihin, in-invite namin siya na lumabas para kumain, para makapagkwentuhan. And then, hindi namin alam na yung palang mga panahon na hindi namin siya nakikita ay hindi pala maganda yung kanyang pinagdaraanan. Okay, bilang isang asawa, ayan, hindi maganda yung kanyang, sa mahabang panahon ay sabihin na natin na meron siyang problema. Okay? And sabi niya, nanalangin daw siya na talagang may makausap siya na kahit isang tao lang. Gustong-gusto niya talaga ng may makausap. And talagang sabi niya, this is answered prayer kasi
Kasi nga pinuntahan namin siya at hindi lang isa yung, ang hiniling niyang isa ay hindi lang isa yung dumating, kung hindi 5 kami. And talagang sabi niya, sa upuan kasi ay magkaharapan kami. Sabi niya sa akin na, ano na, gusto ko talagang may makausap. At sabi niya sa akin, ikaw talaga ang gusto kong makausap. At sa madaling salita ay nag-share siya, bahagya or ano lang, nag-share siya ng kaunting kanyang dinadala. And sabi ko nga sa kanya na, sige, magkikita tayo ulit. At talagang sabi niya, gustong-gusto ko kitang makausap kasi gusto kong sa iyo sabihin yung aking mga, kumbaga kung ano yung kanyang pinagdaraanan. So bilang isang nakakakilala sa Panginoon, nakaramdam ako talaga ng habag dito sa kaibigan ko na 'to. Dahil nga sabi ko doon sa aming mga kasama, sa tagal ng panahon na hindi namin siya nakikita at the rest of us ay nagkikita-kita. Hindi namin alam na yung palang isa naming kaibigan ay merong matinding pinagdaraanan. Kumbaga ang nasa isip ko ay, pag nagkita-kita kami, masaya kami, nagkukwentuhan, nagkakainan, pero hindi namin alam na ito palang isa naming kaibigan na ito ay matindi pala yung kanyang pinagdaraanan. So talagang naano ko na talagang naantig talaga yung puso ko, naawa talaga ako sa kanya. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, talagang habang ipinapanalangin ko siya sa Panginoon na talagang ikaw po yung magbigay sa kanya ng lakas ng loob, ng tapang na talagang harapin niya talaga yung kanyang yung pagsubok na ito na kanyang pinagdadaanan sa maraming taon ng kanyang buhay. Kaya sabi ko, bilang ministro ng Panginoon, naka-assign sa women's ministry, sabi ko, Lord, isa to sa binigay mo sa akin, kumbaga kasama ito sa ministry ko, okay, na ibinigay mo sa akin. So talagang inilalapit ko siya talaga sa Panginoon. And loobin ng Lord na talaga na makita kaming muli para ma-sharean ko talaga siya ng salita ng ating Panginoon. Kasi naandun siya sa point or naandun siya sa katatayuan na talagang walang ibang pwedeng tumulong sa kanya kung hindi ang ating Panginoon lang. May mga problema tayo na dumarating sa buhay natin na pwede tayo ang choice natin kung magpapa-apekto tayo or hindi, or lalampasan natin o hindi. Pero itong kanyang pinagdadaanan na ito ay talagang walang pwedeng tumulong sa kanya kung hindi ang ating Panginoon lang. Kaya salamat sa Lord dahil sa pagkakataon na yon, alam ko na hindi iyon ang una or hindi iyon ang huli, kung hindi simula pa lamang na kami ay muling magkita at maibahagi sa kanya talaga ang salita ng ating Panginoon. Yun lang po at marami pong salamat. Okay, so tayo po ay dumako sa ating mensahe sa gabing ito. Basahin po natin sa aklat po ng Mateo chapter 10 verses, magsasalamin na po ako ha. Ayan. Mateo chapter 10 verses 9 hanggang 14. Okay, babasahin ko po. Huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera, o supot sa inyong paglalakbay, o 2 baro o mga sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang pagkain. Sa alinmang bayan o nayon kayong makapasok, hanapin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at makitira kayo sa kanya hanggang sa inyong pag-alis.
Pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang sambahayan, hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Ngunit kung hindi karapat-dapat, hayaang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, pag-alis ninyo sa bahay o sa bayang iyon ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Okay. Kung babasahin po natin ang Mateo chapter 10, ito po yung time na ang ating Panginoong Hesukristo ay isinugunan niya yung kanyang mga alagad. Okay? I-send out na sila. Okay? So, sa ating iglesia, mayroon tayong mga ministry na hinahawakan. Siguro let's focus on outreach ministry kasi ito kasi yung time na pag-send out sa kanila na sila ay mag-minister na doon sa mga tao. Okay? So, tunay nga na ang pagiging isang lingkod ng ating Panginoon ay hindi po ito madali. 'Di ba? Pero bagamat hindi ito madali, pero ito ay isang pribilehiyo. Dapat pribilehiyo yung ating nararamdaman na tayo ay pinili ng Lord na maging tagapagdala ng kanyang mabuting balita. Okay? Hindi ito nawa ito ay hindi nagiging pabigat sa atin. Okay? Kasi hindi basta-basta yung pinanggagalingan ng mensahe na dinadala natin at ipinamamahagi sa ibang mga tao. Minsan nga po, kapag ka po sa outreach ko, kasi ako naka-assign sa Padilla. Kapag ka dumarating yung time na nagre-request ako o nagsasabi ako sa kanila na iibahin yung schedule po ng aming Bible study dahil meron akong pupuntahan, nakakaramdam ako ng guilt sa sarili ko. Kasi tayo bilang mga Kristiyano na nakakakilala na tayo sa ating Panginoon, lagi nating sinasabi na the Lord must be placed on top of our priority. 'Di ba? Yun yung dapat na ginagawa natin. Lagi nating inuuna ang ating Panginoon. Kung meron mang mga panahon na kailangan nating mamili, dapat inuuna pa rin natin ang ating Panginoon. Okay? Kasi sabi ko noon, kaya ako nakakaramdam ng guilt sa puso ko doon sa mga time na yun. Kasi ang nasa isip ko ay i-adjust ko yung gawain ng Panginoon dahil meron akong personal na lakad or meron akong personal na dapat gawin. Okay, parang ang nangyayari na yung ministry ng Panginoon yung nag-a-adjust para sa akin. Okay? Which is hindi po dapat. Dapat tayo ang nag-a-adjust sa ministry ng Panginoon. Kasi yun talaga yung oras para makapagbahagi tayo ng salita ng ating Panginoon. At bilang nasa outreach ministry din po, syempre nakaalam natin yan na hindi po madali na tayo ay lumabas at tayo ay magbahagi ng salita ng ating Panginoon, or yung iba nga ay lumalabas ng kanilang tahanan, iniiwanan talaga yung kanilang mga pamilya sa mahabang panahon para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Pero ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil ito yung nais ng Lord. At bilang pag-ibig natin sa ating Panginoon at sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ito ay ginagawa natin. Okay? Ginagawa natin ito ng buong puso at ng may pag-ibig sa ating Panginoon.
At paano natin maipapakita yung pag-ibig natin na yon sa Lord kapag tayo ay nagmi-ministry? Sabi nga, bagamat madalas nating naririnig ang salita ng ating Panginoon, kapag tayo ay nag-aaral, kapag tayo ay uma-attend ng mga services natin or yung ating mga pananambahan, kailangan tayo mismo sa sarili natin, inaaral din natin yung salita ng ating Panginoon. Personally. Dahil ang pakikinig lang po ng salita ng ating Panginoon ay hindi sapat or hindi naman lahat ng itinuturo sa atin is 100% na naiiwan or nare-retain sa ating kaisipan. There must be personal na pag-aaral talaga ng salita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagdadala ng salita ng ating Panginoon or nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po doon sa Timothy 4 verse 2. Basahin ko po. Wait lang po. Sabi po dito sa Timothy Timothy 4 verse 2. Sabi po dito, sa pamamagitan verse 2. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Okay, wait lang po nawala po yung aking. Sorry. 2 Timothy pala po. 4 verse 2. Okay, sabi po dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Okay, so dito po sa aklat na ito ay sinasabi po ni Pablo ito kay Timoteo na kapag siya ay nangangaral talaga ng salita ng ating Panginoon, is dapat itong ipangaral niya na in season and in out of season. Okay? So at sa pamagitan ng kanyang pangangaral ay ito yung paraan para kanyang maituwid or masaway ang kanyang mga tagapakinig. Okay? So mangaral, sabi ng may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Ibig sabihin, laging handa in season and out of season. Okay? So lagi tayong handa para ipangaral yung salita ng ating Panginoon regardless of circumstances or kung ano man yung timing, kailangan po ay ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? So dito binibigyang diin din po yung intentional act, okay, nung pakikipag-usap sa mga tao patungkol sa salita ng ating Panginoon. Okay? At kapag tayo ay nagsusubay, sabi doon sa binasa natin, 2 Timothy 4 verse 2, na kapag tayo ay nagsasaway, ibig sabihin, meron itong authority kapag tayo ay nagsasaway. So, para maibahagi natin ito or maipangaral natin o makapagsaway tayo or makapagtuwid tayo, kailangan alam natin yung salita ng ating Panginoon. Kasi ang ating pagsusuway ay nakabatay sa salita ng ating Panginoon. So, dahil alang-alang ito doon sa mga tao din naman na makikinig sa atin. Okay? So doon sa verse 10 po ng chapter 10 po ng Mateo. Okay?
verse 9. So, sabi ko nga po kanina, ito yung time na sila ay isa-send out na ng ating Panginoon itong 12 alagad na ito. Okay? At ang biling sa kanila ng ating Panginoon doon sa verse 9 ay huwag daw silang magdala ng ginto o pilak o tanso. Okay? So, hindi sila pwedeng magdala ng mga bagay na ito. Sabi ng ating Panginoon. Bakit naman? Bakit hindi? 'Di ba? Tayo bilang mga tao, kapag tayo ay umaalis, lalo na sa mga magulang, pag tayo ay aalis ng ating tahanan, ay ang gusto natin, sinisigurado natin na yung ating pamilya ay okay, yung ating pamilya ay may pagkain, sinisigurado natin na hanggat maaari may maiiwan tayong pera sa kanila para kung ano yung kanilang kailangan ay mabibili nila. Okay? At tayo rin bilang pag tayo ay humahayo, 'di ba? Mas gusto natin yung may dala tayong pera, may dala tayong sapat na damit. Hindi natin kasi alam kung gaano tayo katagal. Or halimbawa, pagka yung time na tayo ay pumupunta sa ibang lugar para mangaral ng salita ng ating Panginoon, inaalam natin kaagad kung ilang araw ba kasi gusto nating prepared tayo pagpunta natin doon. So dito po sa verse 9, okay, ito yung bilin sa kanila ng ating Panginoon. Bakit? Sabi nga, huwag kayong magdala nitong mga bagay na ito, pilak, tanso, okay? Sabi nga, huwag kayong maglagay doon sa lalagyan nyo ng lalagyang pera o supot na ang inyong paglalakbay o 2 baro. Ibig sabihin, 2 damit. O mga sandalyas o tungkod. Okay? So, kung titingnan din natin itong verses na ito, nakikita natin na bagamat sila ay hindi pinagdadala ng Panginoon ng mga bagay na ito, makikita natin na ipinapakita pa rin ng Lord na mahalaga kayo sa akin. Kaya hindi ko kayo pinagdadala ng mga bagay na yan. Bakit? Because sa paglabas ninyo or sa paghayo ninyo, ang Panginoon mismo ang magpo-provide ng mga pangangailangan na yan. Okay? So, sabi nga, yung mga bagay na yan ay kayang ibigay yan sa atin ng ating Panginoon. Okay? Out of nowhere nga 'di ba? Pinakain ng Lord ang mga Israelita doon sa ilang. Sabi nga ang mga ibon hindi rin nagugutom. So ang Lord ay kaya niyang i-provide yung ating mga pangangailangan basta tayo ay handang sumunod sa kanya. Okay? At sabi nga, doon sa lugar na ating pupuntahan, hindi natin kailangang mag-alala. Okay? Kung titingnan po natin sa Old Testament, merong mga propeta na pumunta or dumalaw sa isang babaeng sa isang balo. Okay? So kung titingnan natin si Prophet Elijah. Okay? Prophet Elijah was commanded by God para pumunta doon sa lugar ng Zarephath. Okay? So, nung time na yon ay taggutom doon sa lugar na yon. Pero, siya ay tinanggap nitong widow na ito at nung kanyang anak. And, nung siya ay tinanggap, siya ay pinakain, bagamat nung time na yon ay taggutom doon sa lugar na yon, bilang propeta ng Diyos, itong si Elijah ay tinanggap nitong mag-ina na ito. At sabi nga doon sa kwento ay na ito last na pagkain nila na iluluto nila. Kaya nga sabi nga ang hinanap na lang nila nung time na yon ay na pangluto ay parang hindi na talagang kahoy na malaki kundi pat-pat na lang maliliit na lang. Kasi nga pag sobrang lakas siguro ng apoy
konti na nga lang tong iluluto namin masusunog pa. Okay? So, kung titingnan natin, na talagang provide ng Lord yung pangangailangan ni Elijah. Okay? Hindi siya nag-alinlangan na sumunod sa ating Panginoon. Sabi pa dun sa 11, sa alingmang bayan o nayon kayo makapasok, hanapin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at makitira kayo sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Okay? So, hanapin daw kung sino yung karapat-dapat doon sa lugar na yon at talagang may doon sa tatanggap sa inyo. Tatanggapin nila yung salita ng Diyos na inyong ipinamamahagi. Kabilang din kayo, syempre, doon sa nagdadala ng salita, tatanggapin din kayo. 'Di ba? Tatanggapin kayo or patutuloyin kayo itong tao na ito sa kanyang tahanan. At sabi pa nga, doon kayo magstay. Mamalagi kayo doon. Tatanggapin kayo kasi kaya kayo tatanggapin yan dahil tinatanggap din nila yung salita ko na dala-dala ninyo. At sa mga panahon na tinatanggap nila ang salita na dala-dala ninyo, hindi kayo yung kanilang tinanggap kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So, magstay tayo dyan, sabi, dyan tayo mamalagi hanggang kailangan natin. Okay? So, kagaya nga nung kay Elijah, di ba? Nagpunta siya doon. Bagamat panahon ng may famine nung time na yon. So, hindi niya na inalam, hindi na natin kasi kailangang alamin kung ano ba ang katatayuan nitong tao na ito na ating panunuluyan. Basta ang sabi ng Lord, kung sino yung nakita ninyo na worthy, okay, doon kayo manatili or doon kayo magstay. Okay? At kung titingnan din natin doon sa story na yon ni Elijah, nung si Elijah ay umalis na, lalong blines ng Lord itong mag-ina na ito. Okay? So, tayo bilang mga tagapagdala ng salita ng ating Panginoon, sa bawat tahanan na ating pupuntahan, okay, doon sa tatanggap sa atin, tayo rin naman ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa kanila. Hindi lang pagpapalang spiritual, pero pati yung material, okay? Tawag dito, na bless sila ng Lord dahil sa kanilang pagpapatuloy dito kay Elijah. Okay? Sabi pa, 'di ba, dun sa 12, pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ito at kung karapat-dapat ang sambahayan, hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan, ngunit kung hindi karapat-dapat, hayaang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Yan, kasi 'di ba, pag tayo ay nung time nila kapag dumarating sila sa isang tahanan, talagang meron silang greetings na peace, 'di ba? Or kapayapaan ang dito sa sangbahayan na ito. So, kung deserve nila yung kapayapaan na yon na ating binitawan, ay mamamalagi ang kapayapaan na yon sa kanilang tahanan. Pero sabi dun sa binasa natin, kung hindi, yung kapayapaan na yon ay babalik sa iyo. Okay? And doon po sa verse 14, sabi po dito, sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Okay. So, you can be a blessing pagka tayo ay pumupunta sa sa ibang lugar. Kung tatanggapin nila tayo, yung kapayapaan, sabi yung kapayapaan na binitawan natin para sa sangbahayan na yon ay mananatili. Pero kung hindi, sabi doon sa verse 14,
kung hindi nila tatanggapin, maging ang salita ng ating Panginoon, sabi, wag tayong magalit. Or sabi, be not angry. Sabi, do not denounce bitterness. Or wag na tayong magsalita pa ng kung ano-ano kung hindi nila tayo tatanggapin. Or kung hindi nila tatanggapin yung ating pinapangaral na salita ng ating Panginoon. Basta ang sabi lang doon ay, sabi, shake off the dust of your feet and then go. Kailangan na nating umalis. Huwag na tayong makipag-away. Hindi natin sila kailangan sabihin na, ayaw mong tanggapin to, ito yung mabuting balita, hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo? Huwag tayong makipag-away. Kasi, bakit? Kailangan, nare-reject man tayo, tayong mga Kristiyano, nare-reject man tayo ng mga tao dahil dun sa ating ipinangangaral, lagi nating tatandaan, hindi tayo ang tinatanggihan ng mga taong na ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At maganda na maipa-realize natin sa kanila talaga na yung kanyang hindi pagtanggap sa salita talaga ng ating Panginoon ay isang maling desisyon sa kanyang buhay. Okay? Dahil tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, yung ibinabahagi natin sa kanila ay para sa kanilang kaligtasan. Okay? Yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon sa bawat isa. So, dahil ito ay tinanggap natin na walang bayad, make them realize na kaya namin ginagawa ang ministry na ito dahil gusto rin namin na makilala ninyo ang Panginoon at tanggapin niyo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinanggap namin ang libre, ibinabahagi namin sa inyo ng libre. Ayan. So, yun lang po ang aking masishare ngayong gabi. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig at mga nagtag. Ayan. So, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, marami pong salamat, Lord, sa gabing ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa oras at sa panahon na ito, Panginoon, na ako po ay nakapagbahagi ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo pong i-bless ang Speak Life ministry na ito, ang 100 Days Speak Life, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa, Panginoon, mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo, ang maabot ng programang ito, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. In Jesus' name, Amen. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakinig sa gabing ito. Okay? Tomorrow po is day 10 ng ating Speak Life. Okay? Inaasahan po namin na sasamahan nyo kami sa susunod pang mga araw ng programang ito. Okay? God bless po sa bawat isa. Ano po yan? Yan. O, shout out daw. Okay. Sa FOM family. Ayan. Kasi hindi ko makita. Wait lang. Sa FOM family, sa Antipolo, FOM Antipolo, marami ring salamat kay Zimril na nanood siya ngayong gabi. Kay Harold na nagtag kay Zimril. Kay Domson, Sister Susan, sa mga taga-Japan po na naka-tune in. Magkita-kita po tayo mamaya-maya. Maya-maya ako pa rin po ang makikita nyo magsasalita. Okay? Ganon din po kay Sister Elisa Villaranya, Sister Jing Ropio, Brother Daniel Hernandez, Mary Rose Teves, Aida Fernandez, sino pa ba to? Lady Lee Salise,
Sister Roslyn, yan. Sister Maricel Oliveros, Hilario family. Yan, Hilario family. Aldwin Cesar, salamat sa pag-tune in. Okay. Lourdes Pedragosa, Aisel Recuerdo, Mark John Gomez, Renz Maravilla, Chris Sea Paraiso, Sister Betcha, yan, na-miss ka na namin. Flores, Rodeline David, Jenny Rose Abulag, Gabi, thank you so much. Nawa ay gabi-gabi mag-tune in ha, Gabi, Harold, and Pampi. Lara Joy Musa, Sister, Sister Irene sa Japan, Sister Jess, si Teacher Jess, Elizabeth Flores, yan. At marami pa pong iba, kung hindi ko man po kayo na shout out, pasensya na po kayo. Muli po, maraming salamat. Bukas po ay antabayanan po ninyo ang day 10 ng Speak Life natin. Katulad po ng sinabi ko kanina, samahan niyo po kami. This is 100 days po ng Speak Life. And muli po, maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Good night po sa lahat.